Kasado na ang pre-trial hearing ni Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Magsisimula ito sa February 23. Here's what you should know. Let us first clarify some things. Haharap si dating Pangulong Duterte sa ICC Pre-Trial Chamber 1 para sa Confirmation of Charges hearing. Para saan ito? Layunin ng Confirmation of Charges hearing na alamin kung may sapat na ebidensya upang magpatunay na may matibay ngang basehan para paniwala ang ginawa ni Pangulong Duterte ang mga krimeng isinampa laban sa kanya. 4 na araw ang pre-trial hearing ni dating Pangulong Duterte, February 23, 24, 26 at 27. Bakit hindi tuloy-tuloy at may laktaw na isang araw, you might ask? Base yan sa rekomendasyon ng medical officer ng detention center, pati na rin ng mga panel of expert na gumawa ng medical examination kay Pangulong Duterte. Batay sa kanilang rekomendasyon, limitado lamang dapat sa 4 na araw sa isang linggo ang mga hearing. Mayroon din dapat isang araw sa gitna ng linggo na walang hearing. Magsisimula ang bawat hearing ng 10 a.m. o alas 5 ng hapon sa Pilipinas at magtatapos ng 3 p.m. o alas 10 ng gabi dito sa Pilipinas. Sa February 23, magbibigay ng opening statements ang prosecution, defense at ang common legal representatives ng mga biktima. Ilalatag din ng prosecution ang kanilang mga ebidensya. Sa pagitan ng mga ito ay mga break time, alinsunod din yan sa rekomendasyon ng mga medical experts. Ang ikalawang araw o February 24 ay nakalaan para sa prosecution at common legal representatives ng mga biktima. Habang ang ikatlong araw o February 26 ay para naman sa defense team upang mabigyan sila ng pagkakataong sumagot sa mga akusasyon. Magsisimula ang huling araw ng pre-trial hearing o February 27 with the defense's submissions on the merits bago ang closing statements ng prosecution, common legal representatives ng mga biktima at ng defense. Sa huling parte ng hearing sa February 27, ire-review din ang detention ni Pangulong Duterte. Alinsunod yan sa rules ng ICC na dapat magkaroon ng review of detention at least once every year following the date of the suspect's initial appearance. Now, what's next? Matapos ang 4 na araw ng hearing, magdedesisyon ang mga judge ng ICC Pre-Trial Chamber 1 kung lulusot sa sunod na phase ang kaso ni Pangulong Duterte, which is the trial proper. Hindi pa sigurado kung physical or virtual ang magiging attendance ni dating Pangulong Duterte sa mga hearing. Pero for sure, present ang mga Pilipinong magbabantay sa mga developments sa The Hague. For more information tungkol sa kaso ni Pangulong Duterte sa ICC, follow Inquirer.net.